Una po sa lahat, gusto ko lang sanang sabihin na hindi ko po hinuhusgahan yung mga taong nag-cheat na noon. Minsan, nagkakamali tayo sa buhay. Ang importante, natututo tayo sa pagkakamali natin at hindi tayo nabubuhay sa pagkakamali at nananakit ng damdamin. So ano nga ba yung 10 dahilan kung bakit nag-cheat ang isang lalaki? Number 1. Siya yung tipo ng flirt ng bayan. Yan yung mga lalaki na kahit may karelasyon na, kung kani-kanino pa rin nakikipag-flirt, sinusubukan nila masyado yung sarili nila kung may iba pang papatol sa kanila, kahit alam naman nilang meron na silang karelasyon. Yung mga tipo ng lalaki na walang respeto sa taong mahal nila at walang ibang magawa kundi manglandi ng kung sino-sinong babae. Number 2. Masyado ka kasi yung nagpapakabayani. Yan. Lagi mo siyang pinapatawad, lagi mo siyang inuunawa. Masyado ka kasing mabait yan, di ba? So, minsan may mga lalaki na hindi natatakot gumawa ng kasalanan kasi alam naman nilang wala kang gagawin. So, dapat sa mga ganitong lalaki, binibigyan na ng final warning. And once inulit pa nila ulit yung kasalanan nila, paalam ka na sa kanya, di ba? Number 3, masyado siyang immature. Yan. Minsan kasi may mga lalaki na porket akala nila makakatakas sila, wala silang masasaktan. So, isang bagay na hindi nila na-realize is kahit anong pagsisinungaling ang ginagawa nila, balang araw, lalabas at lalabas din ang katotohanan. So, masasabi ko lang dapat maging tapat lang tayo sa lahat ng oras at mahalin natin yung taong nagmamahal sa atin. Number 4. Masyado ka kasing nakadepende sa lalaki at minamanipula niya ang buhay mo. Normally, minsan nangyayari ito sa mag-asawa kung saan yung lalaki gusto niya siya lang yung nagtatrabaho at yung babae sa bahay lang. Kung saan, mas lumalakas yung loob ng lalaki, lumalaki yung ulo niya namang babae kasi nga, kahit mahuli naman ni babae si lalaki, wala naman magagawa si babae kasi nga umaasa lang siya sa kanyang asawa o sa mister o kung ano man yan. Number 5. Mabilis siyang magsawa. Yan. Minsan may mga lalaki gustong tumitikim-tikim ng iba't ibang putay, di ba? Free taste dito, free taste doon, di ba? Hindi sila marunong magpasalamat kung ano yung meron sila. Kaya naghahanap pa sila ng iba. Number 6. Baliwala ka sa kanya at wala siyang pakialam. Minsan may mga lalaki na wala lang, kahit ano lang gusto nilang gawin, wala silang pakialam. Ginagawa lang nila lahat ng gusto nila, basta masaya sila, kahit alam nilang masasaktan nila yung damdamin ng taong nagmamahal sa kanila. Number 7. Mga lalaking mahina ang loob at madaling matukso. Yan yung mga tipo ng lalaki na makakita lang ng konting motibo, sumusunggab agad, diba? Walang inaatrasan. So, hindi sila nag-iisip ng maayos, iniisip lang nila yung sarili nilang kaligayahan kaysa yung taong masasaktan nila. Number 8. Mga lalaking hindi marunong makontento. Minsan kasi kahit halos lahat ng magandang katangian nasa iyo na, hindi ka pa rin magiging sapat para sa kanya. Simple as that. Number 9. Walang divorce sa Pilipinas. Una po sa lahat, hindi ko po kinokontra yung mga religious beliefs. Nire-respeto ko po lahat ng mga religion. And ang sinasabi ko lang po is yung pagiging realistic natin sa buhay, di ba? Minsan kasi sa mga bansang walang divorce is yung mga lalaki lumalakas yung loob nila kasi walang consequences yung mga action nila, di ba? Walang mangyayari sa kanila unless ididemanda sila ng asawa nila. So, sa Pilipinas, yung sistema natin doon, halos karamihan ng babae walang magawa and madalas nagpapakamartir na lang at wala silang magawa. And number 10, hindi ka na niya mahal. And that's it for today, guys. Thank you very much for watching this video. And kung tatanungin ko kayo, aling numbers ba dito yung mga naranasan nyo noon? Please post your comments below. At kung nagustuhan nyo nga po pala ang video na ito, please don't forget to hit the like button and also share it na. This is Papa Dams from Papa Dams page saying peace and bye.